Magandang umaga mga kapatid. Amen. Maganda po ba ang umpisa ng taon natin? Amen. Matiin mo yung katabi mo, Happy New Year. Yes, Happy New Year and Happy Sunday sa ating lahat mga kapatid. No? And we are so excited about today. Bakit tayo excited? Sino nakakaalam? Bakit? Bukod sa first Sunday, dahil meron tayong prayer vigil mga kapatid, no? We are excited na sa mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa ating puso na itataas natin sa araw na ito. And we know it will have a result, no? Dahil yun nga po ang kalooban ng Panginoon. Leading of the Holy Spirit, the conviction of the Holy Spirit. He is leading us to this year for victory. Amen. Mga kapatid, palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Yes, God wants you to be victorious. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ng Diyos na magtagumpay. Amen. Ayaw ng Diyos na natatalo ang kanyang mga anak. No, that's why He gave us the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya this quarter, no, it is all about the Holy Spirit. Knowing the Holy Spirit, no? That is our title. That is the title of our series. Knowing the Holy Spirit. Intimacy with the Holy Spirit, mga kapatid. Dahil tunay nga, ayun ang kalakasan, patnubay, no? Siya ang tunay na tutulong sa atin sa lahat ng ating kahinaan. Amen? Amen. Kasi sa ating buhay, no? Oo, napakadali, Pastor, magpuri sa Panginoon kapag okay lang yung buhay natin, no? May laman yung bank account, okay naman na wala masyadong problema, dali magpuri, dali magtaas ng kamay. Pero kapatid, kapag ikaw ay maraming dinaraan ng pagsubok, no? Apektado yung mental health mo, there's stress, anxiety, no? And yung iba dumadating pa sa depression, no? At saan katerbang mga atake ng kaaway, no? Minsan, aminin natin sa Diyos na nahihirapan ka magpuri. Tama po ba? At yun ang isa sa ating kahinaan na sinasabi ng Panginoon, no? Na be still, anak, and know that I am God. No? How can we be still this 2024, mga kapatid? No? This 2024, marami tayong hindi alam na pwedeng mangyari. Pero, sino yung nakakaalam? Ang Diyos. The Holy Spirit. We must have a discerning spirit unto this year. Because sa taong ito, mga kapatid, marami pang mangyayaring mga bagay na gawa ng kaaway. No? Kaya ngayon pa lang, umpisa pa lang ng taon, no? Maging mainit na tayo sa panalangin. Maging mainit na tayo sa ating devotion. Araw-araw. No? We'll pray for one another. We'll remind one another our purpose. Purpose ng buhay natin. Tayo nilikha para sa Diyos at hindi para sa sanlibutan ito. Amen. Are we ready, church, to hear the gospel? Hallelujah. Basahin po muna natin sa unang verse. Yung title natin, How to Surrender to the Holy Spirit. We must surrender every day. No? By the way, mababasa natin sa Genesis pa lang. Sino nakabasa ng Genesis chapter 1? Amen. Ano sabi doon? In the beginning, God. Amen? Nung pasimula ang Diyos. Kapatid, paano mo sinimulan ng taon mo? Sa Diyos ba? O sa sarili mo? Kasi kapag involve ang Diyos sa buhay mo, nakita niyo yung creation? It's very good. It's perfect. Because in the beginning, God. You put God first, and all these things shall be added unto you. Everything will be in its proper place. Bakit? In the beginning, God. Dahil sinimulan mo sa Diyos, you walk with God, no? At hindi ka bumitaw sa Kanya. And you will see the hands of God through the Holy Spirit working in your life. Pero anong dapat natin gawin, mga kapatid? We must know how to surrender. Amen. Kasi kinakaya mo mag-isa eh. Kasi akala mo kaya mo. Dahil matagal na akong Christian, pastor eh. Marami akong alam sa Bible. No? Marami akong experience, matanda na ako, alam ko na yung dapat kong gawin. Ganun po ba yan, mga kapatid? You must surrender to the Holy Spirit. Amen?
There are many misconceptions kasi. Maraming nagkakamali sa pagkakilala sa banal na espiritu. Ang iba, ang akala nila ang banal na espiritu ay puwersa lang, force lang. Di ba? Ang iba, see the Holy Spirit as an impersonal power that God makes available to the followers of Christ. Pero ano bang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, patungkol sa banal na espiritu? Are we ready, church? Amen. Basahin natin Acts chapter 5, so verse 3 hanggang 4. Ang sabi nito, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Nakita niyo merong binanggit. Sino yung unang binanggit? Si Ananias. Sino pa isang karakter? Si Satanas. At sino pa yung pangatlong binanggit? Ang banal na Espiritu. No? Tuloy natin. Sabi doon, bakit mo binawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang mapagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Bakit? Si Ananias po ba ay Kristiyano na? Yes. Kristiyano na, but he did not surrender to the Holy Spirit. Bagkus, ano yun? Nagpadala. Sabihin natin, nagpadala. Yeah. Sino dito yung mga nagpapadala sa emosyon niya? No? Bili natin sa Panginoon. Kapatid kasi, nadala ako ng emosyon ko eh. Nasabi ko yun. No? Dahil sa emosyon ko, nadala ako. No? Napasagot niya ako kasi nadala ako eh. Sa mga mulaklak na kanyang mga pinagsasabi sa akin, nabola ako, nauto ako. Na-scam ako eh. Bakit? Napadala ka eh. No? Nadala ka. So, merong laban mga kapatid. Meron tayong laban sa araw-araw. No? At magtatagumpay lang ang isang tao kung siya'y pinanahanan at puspos. Hindi lang pinapanahanan ha, puspos ng banal na espiritu. Yes, amen. Bakit ko sinabi yon? Dahil katulad ni Ananias, andun naman ang Holy Spirit, tama? Yes. Pero, nag-surrender ba siya sa Holy Spirit? Hindi. Kaya marami kahit sinasabi, born again believer, Christian, napapadala pa din. Nagpapadala pa rin sa sanlibutan na tutusuhan pa rin ni Satanas. Bakit? They don't surrender to the Holy Spirit. No? Akala mo simpleng bagay lang, pero hindi mo sinurrender sa Panginoon, yun ang gagamitin ng Satanas. Amen? Sa taong ito, magkakaalaman. Again, sa taong 2024, maraming masishake na church. At yung mananatiling tapat lang hanggang wakas, sabi, di ba, ang siyang maliligtas. Bakit? Ano ba nangyayari kay Ananias? Naligtas ba siya? Why? He did not surrender to the Holy Spirit. Nagpadala siya. Sabi doon, bakit ka nagpadala kay Satanas? Kasi, pastor, ang gwapo niya eh. Kasi, pastor, ang ganda niya eh. No? Kasi si Satanas, hindi naman lalapit yan sa iyo na pangit. Tama? Si Satanas, isa sa mga schemes niya, yung mga naguhubad sa TikTok, mga sumasayaw sa Facebook. Akala mo, ganda. Satanas yun. Social media, he is using social media. Do you know that church, mga kabataan? Yes. Siyempre, madadala, no? Lust of the flesh, lust of the eyes. And many, no, have been deceived by Satan's schemes. Alam ba natin yan, mga kapatid? No? Tapos, syempre, kalat yung mga scammers, no? Social media. Yung 2,000 mo, gagawin nating 200,000 isang buwan lang. Dami, mga kapatid. Daming nadadala at hindi nadadala. Tama? Maraming nadadala
because of emotion, because they did not surrender to the Holy Spirit, at hindi pa rin nadadala. Ibig sabihin, hindi pa rin natatauhan. No? Mas pinipili pa rin yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit alam mo nang hindi yon sa Diyos. Why? Bakit? Ano yung kakulangan natin? Intimacy with the Holy Spirit. Surrender to the Holy Spirit. Everyday po yan, mga kapatid. No, huwag mong sasabihin sa akin, ay, basta kasi busy ako, hindi ako makapag-devotion eh. Ilang oras ka ba sa social media? 1 hour? Maniwala ako sa iyo, 1 hour lang. Tapos devotion, isang chapter, hindi mo mabasa. At hindi mo mapagbulayan. Ngayon, magtataka ka ba kung madali kang madala? Magtataka ka ba kung madali kang mabuwal, madapa? Amen? Ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? Anong sabi ng Panginoon? No? Pray without? Yes. Always be active in prayer. Yes. Rely in the Holy Spirit. No? At para magtiwala ka sa banal na Espiritu, dapat mo siyang makilala sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Hindi siya puwersa, hindi siya just emotion, no? Siya ay Diyos. Ang banal na Espiritu ay Diyos. The third person, no? In the triunity. The Bible declares that the Holy Spirit is God. The Bible tells us that the Holy Spirit is a divine person. Sabihin natin, divine person. Yan, divine person. Pag sinabi natin divine person, salamat. Ano po ang naiisip natin? Tao ba yun? Sinabing divine? No. He is God. No? Divine person, a being with a mind, emotion, and a will. No? Parang tao, pero hindi siya tao. Pero meron siyang isip, meron siyang emotion, dahil nasasaktan ng banal na Espiritu, at meron siyang will, layunin, para sa atin, mga kapatid. He is our best friend. He is everything you need. Paalala natin, John 10:10, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na masagana at kasiyasiya. Pero nung umakyat na ang Panginoong Jesus doon sa kanan ng Diyos Ama sa langit, sino yung narito? Ang banal na Espiritu. The Spirit of Christ, the Spirit of God, the anointing. No? Maraming title po ang banal na Espiritu pag binasa natin sa Bible. Yes. At dapat kilala natin siya. Amen. No? You say, Holy Spirit, I need you. No? Holy Spirit, take control. Holy Spirit, I love you. Tao siya eh. Persona siya eh, na parang tao, pero hindi siya talagang tao. Siya ay Diyos. Diba? Matthew chapter 1 pa lang, nabasa na natin, nandun ang Holy Spirit. Magkakaroon ba ng virgin birth kung walang Holy Spirit? Hindi. Diba? Ang sabi doon ng anghel, no? Pag bubuntis mo, Maria, no? Ang anak ng Diyos, siya'y tatawagin mong Jesus. Ikaw ay magdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Banal na Espiritu. Tapos nabasa mo rin Matthew chapter 4. Dinala ng Espiritu si Jesus sa ilang. Oh. Napansin niyo ba yun? Yes. No? Chapter 4 verse 1. Sino yung nagdala para mag-fasting ang Panginoong Jesus? Ng 40 days and 40 nights. Holy Spirit. Sa tingin niyo, bakit may prayer vigil ngayong araw? It's because of the Holy Spirit. It's not because of me. It's not because I declare it. No. It's because the Holy Spirit wants us to fast. And God expects His children to fast regularly. This is voluntary, mga kapatid. And there's a lot of way to fast. Hindi lang pag-abstain sa food. That's basically it. Pero hindi lang yun. No? Kaya nga, ulitin ko, in the beginning,
God. Simulan lagi natin sa Diyos. Ang araw mo, isimulan mo lagi sa Diyos. Isurrender mo kagad sa Holy Spirit. Hallelujah. Amen? At makikita mo, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang magpadala sa tukso. Huwag kang magpadala sa mga alok ng sanlibutan. No? Makikita natin, kinumpronta ni Pedro si Ananias na dahil siya nagsinungaling sa banal na Espiritu. And hindi siya sa tao nagsinungaling, sabi ni Pedro, kundi sa Diyos. It is a clear declaration that lying to the Holy Spirit is lying to God. Amen? Ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay pagsisinungaling sa Diyos. Amen. We can also know that the Holy Spirit is God because He possesses the characteristics of God. Basahin po natin Psalm 139, 7 and 8. Sabi doon, saan ako pupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal na Espiritu, alam niya, kilala niya, hindi tayo makakatakas sa Kanya. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Amen. At ano ang layunin ng banal na Espiritu? Nais Kanyang tulungan. Nais Kanyang magtagumpay. Nais Kanyang pagpalain. Nais Kanyang palakasin. Nais Kanyang pagalingin. No? Kadalasan, bakit tayo hindi nagiging close sa Holy Spirit? Bakit? Ang tinitingnan lang natin yung blessing eh. No? Tinitignan lang natin yung healing. Tinitignan lang natin yung provision. Tinitignan lang natin strength. Pero kilala mo ba sino may bigay nun? Amen? Maraming tao, they are after miracle. Gusto nilang makakita ng himala. Gusto nilang makakita ng revival sa kanilang bansa, sa kanilang komunidad, sa kanilang pamilya. Gusto nilang makita yon. Pero ang tanong, kilala mo ba kung sino ang may kakayahang may gawa nun? Amen? When you know the Holy Spirit, no? Sabi, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Because He is the shepherd. Amen? Siya ang pastol. Siya ang dakilang pastol. You shall not want. He is everything you need. He will provide. He will heal you. He will deliver you from darkness. He will help you to move on. Sino namang naka-move on dito sa 2023? Parang mahina yung sagot ng iba. Okay lang yan, kapatid. The Holy Spirit is speaking to you right now. He will help you. You just need to surrender to Him. The question is, no? Yung free will mo, gagamitin mo ba to surrender to the Holy Spirit? Meron kang choice. You always have a choice. No? Pero hindi tayo makakatakas sa paningin ng Panginoon. Amen? Sabi doon, where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Gusto ba nating malaman anong iniisip ng Diyos? Gusto ba nating malaman ang kalooban ng Diyos? Amen. You must know the Holy Spirit. No? At hindi naman lingid sa ating kaalaman kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi mo nga lang binabasa. Amen? In denial kasi tayo because nadadala tayo ng mga bagay sa sanlibutan. Nadadala tayo ng ating laman. We are weak apart from Jesus.
We are weak without the Holy Spirit. We are nothing. Talunan tayo kung wala tayo sa Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos. No? Kaya kapatid, now is the perfect time to surrender to the Holy Spirit. Huwag mo nang hintayin, mabugbog ka pa ng mga problema, mapapak ka pa ng mga buwitre na nagsisimbolo sa mga kaaway bago ka palalapit sa Diyos. Hihintay mo pa ba yung puntong yon? Huwag kapatid. Ngayon pa lang, panalangin mo yung mga kapamilya mo. Diba? Taas mo sa Panginoon. Surrender them to God. Dahil tayo, limitado tayo, wala tayong magagawa. Pero alam natin yung iniisip ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maligtas sila. Ang gusto ng Diyos, tulungan sila. Iahon sila mula sa kadiliman. Iahon sila mula doon sa maputik na kumunoy. Amen? Do you have a heart to pray for your family? To pray for the community? Yes. Hallelujah. No? Bakit meron kang ganong desire? Bakit may ganong sa puso mo? That's because of the Holy Spirit. Hindi natin alam kung ano yung papanalangin natin. Pero dahil sa panang na Espiritu, Amen. Hallelujah. we can pray as the Spirit utters in our hearts. Amen? Kaya sabi, mga kapatid, 1 Corinthians 2:10, kung nais nating magkaroon ng revelasyon, no? Do you want to know kung anong plano ng Diyos sa 2024 sa buhay mo at sa ministry? Amen. Do you want to have a vision Yes. this 2024? Yes. Na yun yung lalakaran mo? Alam mo kung saan ka patungo, hindi yung paulit-ulit na lang yung buhay mo. Paulit-ulit na lang sa pagkakamali. Paulit-ulit na lang binubugbog ng mga demonyo yung pamilya mo. Gusto mo bang makalaya doon, kapatid? Amen. Hallelujah. God is willing to help you. Yes. God loves you so much Amen. Hallelujah. that He desires for you and your family to be saved. Amen? Kaya sabi, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng kapahayagan. No? Ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. How do we know? How do we receive a revelation from God? Meditate His Word. No? Naririnig natin, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Do you want to know the heart of God? Let Him speak to you through His Word, through the Bible. Have your daily devotion. And I say it again, church, as a pastor in the OCGM, I will be more strict when it comes to daily devotion. Why? Because God cares for this ministry. Amen. Because God loves this ministry. Amen. Because God has a plan for this ministry. And He will use this ministry in this community, not only in this community. It's not by accident. The name of this ministry is Global Ministries. And I believe that. You know why? Because the Holy Spirit is working. No? Yes. Kapatid, you must have a discerning spirit. This 2024, maraming aatake sa pamilya mo, humanda ka. Yes. Sa iyo mismo, maraming atake. Relationships, no? Mental health, they will attack. Demons will not stop. No? Until na mahugot ka nila. Amen? So, church, what is the Holy Spirit saying to us? May pandinig ay makinig. Yes. Ang may pandinig ay makinig. Sa Revelation, pag sa 7 churches, lagi mong nakikita na babasa, ang may pandinig ay makinig. Laging ganun no? Bakit? Bakit lagi sinasabi? Bakit napakahalaga ng pakikinig, pastor? Dahil kapag hindi ka nakinig, mapapahamak ka. At ayaw ng Diyos na mapahamak ka dahil mahal ka niya. Amen. Hallelujah. Ang may pandinig ay makinig. Kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa panahon natin ngayon.
And in the last days, it is perilous time. When we say perilous time, panahon ng kaguluhan. Yes. We are here, mga kapatid. Nararamdaman nyo na ba? Amen. What's happening to our government? What's happening to other nations? What's happening sa galaw ng mga religion in this world? What's happening in the Western world? Milyon-milyong aborsyon ng bata araw-araw. Same-sex marriage is declared in Vatican. Yes. Premarital sex is everywhere. Fornication is being normalized by the bloggers, by the influencers in social media. Now, what are we doing, church? Ang may pandinig ay Makinig. makinig. Hayagan na. There is a Satan church in the Western world. Yes. Yes. No? Merong church si Satanas. Amen? Do you believe that? Do you believe that we are in the battle? Yes. What's the purpose of fasting? What's the purpose of prayer? For you to have a discerning spirit. For you not to be deceived. Bakit? Yung mga nadaya ba, alam ba nilang nadaya sila? Hindi. Kaya nga sila nadaya eh. Paano malalaman kung dinadaya ka o nadadaya ka? Kung meron kang standard of truth, standard of righteousness. Meron kang basihan kung ano ang banal at kung ano ang kasamaan. Amen po, mga kapatid? Yes. This is for all born-again believers Christian. No? That we must have a vision this 2024 and walk by faith unto that vision kung saan tayo pinapangunahan ng banal na Espiritu. Amen? At marami ngayon, di ba? Modern pero, madami. False prophets, false teachers. Eh kung hindi ka nagde-daily devotion, ano na? Madali kang madala. Madali kang madaya. At ikaw mismo, hindi ka aamin, hindi ako nadaya. Hindi ka aamin na nadaya ka. Pag sinabihan ka ng kapatid, tigilan mo na yan, dinadaya ka ng kaaway. Hindi ako nadaya. Okay lang ako. You are in denial. That's the evidence na nadaya ka. Yes. Yes. That's good. You don't receive correction from the Word of God. You don't receive rebuke. You don't receive discipline. That's an evidence na nadadaya ka na. Amen? Ang may pandinig, may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga panahong ito. Amen? He will reveal the heart of God to us as we devote ourselves in prayer, as we have our daily devotions, as we read the Scriptures, He'll give us understanding. Amen? Napakahalaga mga kapatid. It is a clear declaration, no? Na ang banal na Espiritu lang ang may kakayahang tumulong sa atin sa lahat ng ating kahinaan. Amen? So we see the characteristic of omniscience. Pag sinabing omniscience, is all-knowing. Alam lahat ng Diyos. Yes. Alam ng Diyos na maraming bagay pa na hindi ka makamove on ng 2023. Now, begin with God, kapatid. Simulan mo na kasama ang Diyos sa taong ito. Huwag kang bibitaw. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Yes. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. No? Kahit napakahirap sa kapaligiran, kahit meron tayong dinaranas sakit, karamdaman, huwag kang bibitaw. Yes. Lord.
God is alive. Amen. God is alive. Amen. Hallelujah. He will make a way. Yes. God is alive. He can heal you. He can deliver you wherever you are. Amen, mga kapatid. Basahin po natin yung next verse. Yan. Tulungan niyo ako magbasa. Iinom muna ako ng tubig. 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Sino ang banal na espiritu? Siya ang tatak ng pagiging Kristiyano. Amen. Ano yung tatak, Pastor? Paano ko malalaman na may tatak ako? Dalawa lang pwedeng maging tatak no? Banal na espiritu. Ano yung isang tatak? Sabi sa Bible, di ba? Tatatakan sa noo at sa kamay. Tatak ng Antikristo. No? Wala namang kasing gitna eh. Yes. It's either you are in Christ or you are anti-Christ. Kahit na hinahayag ng iba, ay, naniniwala kami kay Jesus. Pero siya'y prophet lang. Pero siya'y tao lang. So, anong tatak ng tunay na Kristiyano? Banal na Espiritu. Tanong ko sa iyo, anong ebidensya na meron kang tatak ng banal na Espiritu? What is the fruit of the Holy Spirit? Ayan. Una, pag-ibig. Ebidensya yan na ikaw ay pinanahanan ng banal na Espiritu, may tatak ka ng banal na Espiritu, marunong ka ng umibig. Yung pag-ibig na hindi makasarili. No? Love, peace. Sa gitna ng maraming problema, mga utang, sakit karamdaman, at mga kaguluhan sa paligid, meron ka bang kapayapaan? Yes. That's an evidence you have the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. You have joy sa gitna ng kalungkutan. No? Kahit namatayan ka, mahal sa buhay, still praise God, Lord, salamat pinahiram mo sa akin siya Amen. ng mga ilang taon. Salamat, Panginoon, I was able to share the gospel. Because I know you have a better plan for us. Amen. We are citizens of heaven. Amen. We are citizens of heaven, mga kapatid. So, andun yung mga ebidensya sa fruit of the Holy Spirit. Self-control. Amen. Amen. Yung dati talagang hindi ka mapigilan eh. Pag nagalit ka. Hindi ka mapigilan kapag masayang-masaya ka. No? Hindi ka mapigilan. Wala kang self-control. Pero ngayon, meron na. Why? The Holy Spirit is working. Yes. Amen. Praise the Lord. Meron ng meekness. May humility na. Yes. Marunong ka ng mag-sorry. Marunong ka ng humingi ng tawad. At marunong ka na rin magpatawad. That's an evidence na merong banal na Espiritu sa puso mo. Amen. Amen. Hallelujah. No? Kaya makinig ka, kapatid. May pandinig, makinig ka sa sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Sa atin sa umagang ito. So, sabi ng sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan. Yan. Sabihin natin, katibayan. Katibayan. Are you sure when you die, you'll be with Jesus? Amen. Because of assurance of faith. Because of the Holy Spirit. Amen? Kaya kapatid, itodo na natin paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. This 2024, let's continuously work with God. No? Work with the Holy Spirit. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng banal na Espiritu, let us go. Amen. Katulad ni Isaiah, nung nakita niya, nag-uusap ang Diyos. No? Sabi, narinig niya,
sa vision, no? Sino kaya ang isusugo natin? Tapos sabi na Isaiah, Lord, send me! Ako, Panginoon! Bakit ganun na lang si Isaiah? Dahil nakita niya yung gloria ng Panginoon. The train of His robe fills the temple. No? Maging yung mga anghel, nakita niya, singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Amen. No? Hallelujah. Nakita niya sobrang liwanag, sobrang ganda, na hindi makikumpara sa kung anumang yaman ng mundo. Amen. Kaya ang sabi ni Isaiah, Lord, gamitin mo ako. Kapatid, yan ba ang desire mo? Yes. If that's your desire, say it to God, Lord, gamitin mo po ako. Lord, gamitin mo po ako. Amen? Yan. Gagamitin ka una sa pamilya mo, kapatid. Hallelujah. Expect the Holy Spirit will prompt you, no, to be a blessing to your family. Amen? So, tatak ng Diyos sa atin. Tatak, katibayan ng pagkatubos sa atin pagdating ng takdang araw. Napakaganda po ng plano ng Panginoon sa ating buhay. No? Nakakalimutan natin yan. Bakit? Nadadala tayo ng mga bagay sa sanlibutan. No? Hindi natin namamalayan, unti-unti tayong nadadaya. Nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos. Nakakalimutan na natin yung plano ng Diyos. No? Ang ginagawa ni Satan, ginagawa kanyang busy kuno sa sanlibutan. Para, wala kang time for God. At syempre, kapag wala kang time for God, ikaw ay mahina sa espiritu. At madali ka niyang matalo, madali kang mapatumba. And you'll find yourself, di ba, na bakit ako narito? Bakit ako dapang-dapa? No? Bakit? Dahil hindi tayo nakinig sa Banal na Espiritu. Alam ba natin, mga kapatid, na maraming pagkakataon sa ating buhay kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit lalong lumalaki yung problema, ay dahil sa atin din? Inaamin ba natin yun? Yes. Dahil hindi tayo nakinig sa payo. No? Hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos. No? Tapos kapag sobrang lala na, doon pa lang tayo lalapit sa Panginoon. Praise God! He is open arms to welcome us. No? Kung parang sa tao lang yun, parang sasabihin, ikaw kasi, kulit-kulit mo eh. Pero hindi ka na ng Diyos. No? Sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi mapapahiya. Yes. Pero kapatid, again, a reminder, huwag mo nang hintayin pang lumala ang problema bago ka pa lumapit sa Diyos. I-surrender mo na agad yan sa Panginoon. No? Yun ang nais ng Lord. Kaya sabi, these things God has revealed to us by the Holy Spirit. The Holy Spirit searches all things, even the deep things of God. Basahin natin next verse. Yes, nabasa yan sa devotion kanina. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa ating kahinaan. Ano po ang isa sa ating kahinaan? Manalangin. Aminin nyo man sa hindi. Tama ako. Tama, mahirap manalangin. Tama ang Diyos. Lahat tayo, we are all guilty. No? Yung mga unang disciples nga, natutulog eh. Nakikita ng Panginoon. Ay, parang talagang napofrustrate ang Panginoon. Ilang beses ko na itong sinabihan tong mga to, na magbantay, manalangin, have a regular fast, magsakripisyo, no? Tapos, dahil sa hindi nila pakikinig sa Panginoon, andun sila, talagang nabubugbog ng kaaway. Pero andun pa din ang Panginoon para tulungan sila. Amen? Sinabihan niya, you of little faith. Sabi niya sa mga disciples, kayo, kay liit ng iyong pananampalataya sa akin. Kay liit ng iyong pananampalataya sa Diyos. Masyado tayong nananampalataya sa sarili natin. Amen? Ano yung kahinaan natin? Sa panalangin. Ano yung title natin, mga kapatid? Surrender to the Holy Spirit.
Amen. Kaya sabi doon, at ang Diyos ang siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, marami ka nang maipapanalangin. Bakit? Ang Holy Spirit ang mag-guide sa iyo. Amen. Huwag kang titigil kahit marami ng answered prayer. No? Ay, nasagot na kasi yung panalangin ko para sa pamilya ko eh. So, tumigil ka na. Ang dami pa, kapatid. Yung kapitbahay mo pa, ipanalangin mo. Amen. Napakarami pang dapat ipanalangin. Yung ka-schoolmate mo, yung katrabaho mo, di ba? Yung community, napakaraming dapat ipanalangin. Amen? Yung ating bansa, no? Kasi kailangan specific yan eh. Yes. No? Hindi yung lapit tayo sa Lord. Lord, alam mo na lahat ng problema namin. Amen. Ganun ba yun? That's the evidence. Wala sa iyo ang banal na Espiritu at hindi ka nakikinig sa banal na Espiritu kung ganyan ka manalangin. Lord, alam mo na yung gusto kong sabihin. Amen. Ganun ba yun? Actually, pambabastos nga yun sa Panginoon. Yes. Yes. Kung kilala mo ang banal na Espiritu, hindi ka ganun manalangin. Amen. Kung alam mo kung anong gera ang nangyayari sa espiritual na mundo, hindi ka titigil sa panalangin. Yes. Hallelujah. Kung alam mo na nasa panganib ang bawat pamilya ngayong panahong ito dahil sa mga ginagawa ng kaaway, hindi ka titigil sa panalangin. As long as there are devils that surrounds your family, that surrounds this community, let us not stop praying for each other, mga kapatid. Yes. Huwag kang titigil. Yes. Hanggang sa pinakamaliit na demonyito, huwag kang titigil. Yes. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag tayong magpakampante. Yes. Huwag tayong Christian na easy-go-lucky. Na, okay na yun, kaya na yun ni Pastor. No. We are on the same boat with Jesus. And Jesus wants us to be active in prayer. Wants us to be active in our Great Commission. So, we can know the Holy Spirit is indeed a divine person because He possesses a mind. Again, may isip, no? Because siya ay Diyos, siya ay persona. Merong emosyon, nasasaktan ng banal na Espiritu, at meron siyang will, meron siyang layunin. Alam niyo po ba ang nakakapagpatuwa sa banal na Espiritu? Sino nakakaalam? Yung talagang tuwang-tuwa ang banal na Espiritu sa atin. Sa prayer, humility. Galak na galak ang banal na Espiritu sa taong mapagpakumbaba. Yes. No? Yun. Doon siya tuwang-tuwa ang banal na Espiritu. Pero sa taong ma-pride, he is quenched. He is grieved. At pag nag-grieve ang banal na Espiritu, it's like legs, no? Pag na-quench, pag nag-grieve, makakalakad? Hindi. Pero pag natuwa sa iyo, sobrang laya ng banal na Espiritu, dumaloy sa buhay mo. Yes. Kumilos sa buhay mo because of your humility, because of your surrender, because you trust Him. He will guide you. Mararanasan mo magkaroon ka ng wisdom. Yes. No? Mararanasan mo yung favor ng Panginoon. Mararanasan mo yung comfort ng Panginoon. Mararanasan mo yung tulong ng Panginoon. Dahil nagpakumbaba ka at sinuko mo sa Kanya ang buhay mo. Amen? Yun po, doon nagagalak ang banal na Espiritu sa pagpapakumbaba. Amen? Kaya sabi, the Holy Spirit can be grieved. No? The Holy Spirit can be quenched because He is a person. Basahin natin sa next verse. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ayan. Maliwanag po. Amen? Bawat isa.
Amen. Bawat isa sa atin, binibigyan ng patunay. Hindi mo na kailangang pangalandakan, Kristiyano ka. Makikita yan. Amen. No? May patunay eh. Ang banal na Espiritu mismo ang papatunay para sa iyo. No? Sabi doon, ang ilan sa atin na pagkalooban kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba naman pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, iisa ang Espiritu. Kaya hindi tayo pwedeng magpayabangan. Amen. Walang may pagmamalaki ang isa't isa. Yes. Ang Diyos lang ang dapat natin ipagmalaki. Amen. Dahil iisang Espiritu ang pinanggalingan ng kaalaman, nung magsalita ka ng mensahe, makapag-share ka, it's because of the Holy Spirit. Amen. Ang Espiritu ring iyon ang nagkaloob sa atin ng pananampalataya sa Diyos. Kahit yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi galing sa iyo. Yes. Hallelujah. Sa Holy Spirit din yun. Amen. Hindi mo sinabi kasi sumampalataya kasi ako sa Panginoon, kaya ganito. Grabe ang lakas ko. Maging yung faith mo, yung pananampalataya meron ka ngayon, galing yan sa banal na Espiritu. No? Marami kasi hindi nakakaalam na yung faith pala ay kaloob. Yung faith pala ay gift. No? Akala lang ng iba, faith kasi dahil sa akin yun. Hindi. Faith is a gift from God. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa may sakit. Yes. Hallelujah. No? Pagbayabang ba natin yan? Nakakapagpagaling tayo ng may sakit? Nakakapag-deliver tayo? Nakakapag-ayos tayo ng mga problema? No. No. Galing yun sa banal na Espiritu. It's always glory unto God. Anong purpose nun? Anong purpose ng mga gift na to? Hindi yan para sa iyo. Hindi para maitaas ka. Kundi yan ay binigay sa iyo para lalo ka pang magpakumbaba at itaas ang Diyos na buhay. Amen? Next, may pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Praise the Lord. Amen? Yung akala natin problemang hindi na maayos, naayos. Yung akala natin hindi kaya, kaya pala. It's a miracle. Dahil yun ang patunay na kumikilos ang banal na Espiritu. Amen? Yung akala mo hanggang doon ka na lang, yun lang yung potential mo, yun lang yung kaya mo, ang dami pa palang gustong ibigay sa iyong banal na Espiritu na pwede mong gawin para sa paglilingkod sa Diyos. Amen? At sa iba'y kakayahang kumilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Discernment. Hallelujah. It's a gift from the Holy Spirit. Yes. Discerning. Lalo na pag close kayo ng banal na Espiritu, alam mo kaagad kung galing sa Espiritu o hindi. Amen? So, pinagkalooban ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Sino nagdesisyon? Ang banal na Espiritu. No? Kasi sa totoo lang, ayaw ko, Lord, ayaw magpastor. Okay na ako, gitarista lang ako. Kakanta lang ako. Okay na yun eh. Kasi Panginoon, I know how big my responsibility is when I became a pastor. No? Pero kung yan po ang kalooban mo, Yes. sino magpapasya? Si Jonas, nakatanggi ba siya? No. Huwag mo nang hintayin mangyari pa yung buhay mo kay Jonas. No? Nalayo ka ng layo sa Diyos. No? Puro bagyo, bagyo, bagyo. At puro kalamidad. No? Iba't ibang kalamidad ang dumating na sa buhay mo, hindi ka pa rin makinig. Bakit? Kasi pumupunta ka sa ibang direksyon na hindi naman pinapapunta, hindi naman pinapagawa ng Lord. Katulad ni Jonas, dumating siya sa punto ng bingit ng kamatayan bago pa siya nakinig sa Panginoon. Huwag na natin hintayin yan. Gusto niya ba mapunta pa tayo sa ganong punto? No. Yung nakapalupot na sa leeg mo yung seaweeds, di ba? Tapos nandun ka sa madilim,
sa loob ng tiyan ng malaking isda. Nag-iisa at hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Pero by the grace of God, kakausapin ka pa rin ng Panginoon sa puntong iyon. Amen. Amen. Kung nakaratay ka na sa ospital, kakausapin ka pa rin ng Panginoon. Anak, may plano pa rin ako para sa iyo. If you are willing, bubuhayin kita. Palalakasin pa rin kita. If you are willing, anong sabi ni Jonas? Lord, patawarin mo ako sa katigasan ng ulo ko. Yes. Nakita ni Jonas yung sarili niya. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung kasalanan mo, yung sarili mo, you'll never surrender to God. Pero si Jonas, nakita niya yung sarili niya. And that point of his life, surrender siya sa Panginoon, at nabuhay siya, iniluwa siya ng malaking isda doon sa Nineveh, no? At sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. No? Kahit mabigat sa loob niya, mga kaaway ko yan, Panginoon eh. Ayoko silang maligtas. Yun ang puso ni Jonas. Pero pinakita sa kanya ng Panginoon ang talagang nagliligtas at mahal niya lahat ng tao. The Holy Spirit is God. No? He gave us every gift na kailangan natin in this ministry. Bakit tayo ngayon ay may mga ginagamit na instruments dito? Dahil kaloob nito ng Banal na Espiritu. Kakayahang kumita. Sinong kaloob? Banal na Espiritu din. Tama? Mga kaparaanan sa buhay. No? Sino ang nagbibigay para tayo magtagumpay? Banal na Espiritu po, mga kapatid. Amen? So, aminin na natin sa Diyos ngayon, no, yung mga bagay na ating kasalanan at pagkukulang sa Kanya. Yes. Hallelujah. Para malayang makakilos ang Panginoon sa buhay natin. No? Na ang prayer na natin, Lord, basagin mo po ang aking pride. Yes. Hallelujah. Lord, turuan mo ako. Mabigat na prayer yun mga kapatid. Pag pinag-pray mo, Lord, humble me. No? Hindi ko sa dinidiscourage kayo na wag i-pray yun Actually, I encourage pa. Pero pag pinag-pray mo yan kapatid, sinabi mo, Lord, basagin mo yung pride ko, humble me, expect mo maraming darating na mga pagsubok. Hallelujah. Doon ka i-humble ng Panginoon. Mabigat na prayer yun. Yes. Akala natin basta-basta lang prayer? No. Kung yan ang panalangin mo sa Panginoon, yes, it will come to pass. Yes. Hallelujah. Amen? So, ganoon mo yun sa ating buhay, mga kapatid. The Holy Spirit is working in our lives. He never stops working in our lives. Basahin natin John chapter 14, verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Meron pong forever. Walang iba kundi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus bago siya mag-ascend to heaven, the right hand of God, sabi niya, I'll pray for you to receive the Holy Spirit. No? At madalas nare-receive ang Banal na Espiritu sa panalangin. Yes. Amen? With the humility. At pag pinalangin mo ang iyong pamilya, Lord, nawa po ma-receive nila ang Banal na Espiritu. No? Pag yun lagi, huwag kang titigil hanggat hindi nila nare-receive ang Banal na Espiritu. No? Kung yun talaga ang nais ng Lord na ating idalangin. Yes, pray for your family. That they may receive the Holy Spirit. They have this hunger and thirst for God, for righteousness, for working with God, for living life for Jesus. No? Next verse. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Sa pangalan po nino? Ng Panginoong Jesus. Wala pong ibang pangalan para ma-receive natin ang Holy Spirit kundi sa pangalan lang ng Panginoong Jesus. Because that is the name above all names, given under heaven for men to be saved. Walang iba kundi pangalan ng Panginoong Jesus.
Sabi, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat. Sabihin natin lahat. Lahat. Diba? Pag sinabing lahat, may kulang ba doon? Wala. Kompleto. Lahat malalaman mo. Lahat ipapaalam sa'yo ng Panginoon. I-equip ka niya. Lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat. Lahat ulit, no? Inulit. Lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen? Siya yung tagapagpaalala sa atin. At minsan, ginagamit, hindi minsan madalas, ginagamit ng Diyos ang bawat isa sa atin Amen. Amen. para ipaalala sa atin. Yes. Para magpaalala sa atin. Kapatid, kamusta ang devotion mo? Kapatid, kamusta ang Christian life mo? Kapatid, kamusta ang lakad mo sa iyong pananampalataya sa Diyos? No? So, minsan, ililid ka ng banal na Espiritu para kausapin mo isang kapatid. Amen? So, lahat po yan ay gawa ng banal na Espiritu. Basahin natin 15:26. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Amen? So malalaman mo ang katotohanan at matututo kang magpatotoo para sa Diyos. Amen? At yung life testimony mo ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? Na dati-rati ikaw ay walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. No? Puro ka mobile games, puro ka K-pop, puro ka mga bagay sa mundo. No? Puro ka Netflix, puro ka telenovela, puro ka showbiz. No? Pero dahil sa banal na Espiritu, unti-unting nawawala yun. Puro ka pornography, puro ka drugs. No? Bisyo. No time for God. No? Pero dahil sa banal na Espiritu, working in our lives, as we pray, as we fast, we intercede for other people, no, marireceive nila ang banal na Espiritu. Amen. At sila rin man ay makakalaya. So, how to surrender to the Holy Spirit, no? Bigay ko po sa inyo yung mga points na pwede natin bulay-bulayin. Basahin natin Lucas chapter 1, 35 to 38. Surrender to the will of the Holy Spirit. Sabi doon, Lucas 1, 35 to 38. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? 38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Amen? Kung babalikan natin sa pinakaunang sinabi, sabi doon, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka. Pag sumasa iyo pala ang banal na Espiritu, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Because the Holy Spirit is God. Amen? At mararanasan mo yung akala mong hindi kaya palang gawin ng Panginoon. Sabi doon sa 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Amen. Yun pala ang nagagawa kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Amen? Yung mga kadena ay mawawasak. No, yung mga dagat ng problema ay mahahati. Magkakaroon ng kaparahanan. Magkakaroon ng breakthrough. No? Kung nais natin maranasan yun, no, tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ano ang dapat natin gawin? Obedience. Amen. Pagsunod sa Panginoon. There's a condition. Kung hindi sumunod si Maria, mararanasan niya ba? No. Hindi. No? So, we must cooperate with God. Gusto kang bigyan ng Lord, maghimala sa iyo ang Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng turning point. Gusto ng Diyos maranasan mo ang kapangyarihan niya. Pero you must do something. DOCGM.
time, we must do something. You want to experience miracles? You want to experience victory after victory? Huwag ka lang umupo dyan. Manalangin ka at mag-intercede para sa ibang tao. Amen. Hallelujah. Amen. Participate. Associate in the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Amen. Huwag ka lang Sunday goer. No? Huwag ka lang basta attendee. God is calling each and every one of you. Amen. Each and every one of us. Yes. No? Para gawin yung pinapagawa ng Diyos. At ulitin ko, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Kaya ba natin mapili yung lugar na to? Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Kaya bang doblehin, triplehin ng Panginoon ang ating bilang dito? Yes! Not by might, nor by power, but that by the Spirit, says the Lord. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Nothing is impossible with God. For you, it is impossible. Sa tingin mo, mahirap. Sa tingin mo, hindi kaya. Eh ano sa tingin ng Diyos? Isang pitik lang yan. Yes. At gagawin ko yan kung ikaw ay susunod sa akin. Amen. Surrender Yes. to the Holy Spirit. Amen. That's the breakthrough. Number 2, surrender to the righteousness of God. Matthew chapter 3, 13 to 17. No? Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Pero sabi ng Panginoong Yesus, "Hayaan mong ito'y mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag din si Juan. Nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati na dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit. Anong sabi ng Ama? "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Amen. Do you want to hear God's voice? Amen. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Yes. Paano? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Kailangan natin gawin ito. Gawin natin ang nararapat. Gawin natin ang pinapagawa ng Diyos. And you will hear God's voice. Yes. Nothing is impossible with God. Cancer? No? Do you want to be healed by cancer? Yes. Sa cancer na naranasan mo? Hindi lang cancer sa katawan yan. Maraming cancer sa buhay. Maraming diabetic sa buhay. I'm not just talking about physical. Emotionally, mentally, and of course, spiritually. Yes. And it also can affect your financial. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Yes. Hallelujah. Yes, maraming cancer. No? Do you want to be delivered? Ang tanong ng banal na Espiritu, "Anak, gusto mo bang gumaling?" Amen. Amen. Sagot agad. Di ba parang, nagaling ba kaya ako? Nagdududa ka eh, no? Again, I say it again. No? Deliverance, makalaya. The Holy Spirit saying right now, "Anak, gusto mo bang gumaling?" Amen. Glory to God. Yun lang naman ang gustong marinig ng Panginoon eh. Yung amen mo. Yun lang naman ang gustong marinig ng Panginoon, yung pag-oo mo para sa Kanya. At hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Surrender to the Holy Spirit. No? Pero pag napangunahan ka ng duda, kaya? That's the time that your faith will waver. Pero pag sinabi mo, dahil sa sinabi mo, Panginoon, yes, I believe. Yes. Declaration. Dahil sa sinabi mo sa salita mo, Lord, panghahawakan ko. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, panghahawakan ko. Pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita, panghawakan mo. Pag sinabi ng Panginoon, babaguhin ko ang buhay mo, panghawakan mo. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita at ikaw ay magtatagumpay sa taong ito, panghawakan mo, kapatid! In Jesus' name. Pag sinabi ng Panginoon, panghawakan mo. Huwag mong bitawan. Amen? Yun ang salita niya eh. Hallelujah. Hindi siya nagsisinungaling kailanman. Yes. Amen. Oh, glory to God. Point number 3, surrender to the mysteries of God.
Luke chapter 10, 17 to 24. Masayang-masayang bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napasunod sa namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita akong parang kidlat. No, tuwang-tuwa sila no? Kasi magkaroon sila talaga ng power and authority over demons. No? Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Declare it, church. Amen. Jesus' name. Jesus is your protector. Amen. Amen. Hallelujah. Ngunit magalak kayo. Bakit tayo dapat magalak? Hindi dahil napapasunod nyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala. Basahin po natin. Jesus. Verse 20. Sa kanila ni Praise the Lord. Are you praying for me? Yes. Ayun, bumalik na agad. Answered prayer. Amen. Praise the Lord. Pero ang sabi doon, magalak kayo. Hindi dahil sa napasunod ninyo ang masamang espiritu. Bakit sinabi ang Panginoon? Kasi nagagalak lang sila dahil parang may kapangyarihan sila eh. Pero magalak kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakatala na sa langit. Next verse, basahin niyo mga kapatid. Verse 21. Amen. So I want to emphasize this verse. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Yes. Kaya tayo may laging kagalakan dahil sa Panginoon Espiritu yun. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Hindi alam to ng marurunong sa daigdig. No? Maraming scientifico, hindi alam to eh. Maraming mga pilosopo, hindi alam to eh. Amen? Bakit? Sino lang yung nakakalam ng mga bagay ng Diyos? Yung may Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sabi, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang, oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang namang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad, sinabi niya, pinagpala kayo. Amen. Sino mga alagad ng Panginoon? Amen. Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Meron ka ng vision ngayon. Meron ka ng pinangahawakang salita ng Diyos ngayon. Meron ka ng power and authority ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito dito nakita ni narinig. No? Isipin niyo mga kapatid, pinagpala tayo. Amen. Dahil sa banal na Espiritu. So you must surrender to the mysteries of God, surrender to the righteousness of God, surrender to the will of God. Number 4, surrender when God sends His representative. No? Nagpapadala ang Diyos ng mga tao. At isa ka doon, mga kapatid. Isa ka doon sa pwedeng ipadala, gamitin ng Diyos para sa ibang tao nang makakilala sila sa Panginoon. Sabi doon, bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino ito? Apostol Pablo. Sino ba yung inuusig na Apostol Pablo? Mga Christian. Pero pinersonal ng Panginoon. Personal, no? Bakit mo ako? Siguro isip ni Saulo, hindi naman po ikaw yung Lord eh. Sila yung mga Christian. Bakit sinabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Dahil tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. Amen? So, ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus, taga Nazaret.
Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Si Saulo lang or si Apostle Paul lang ang nakakarinig nun. Sabi doon, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang ganda ng tanong no? Yes. That is Sapis. our question, no? Tanong niya, at tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damasco, sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Next verse. Ayun po, ang sinabi doon, pinapunta si Apostle Paul sa Damasco. Bakit? Sino yung naghihintay sa kanya doon? Merong isang representative doon, si Ananias, no? Para magbautismo sa kanya at nang sa gayon mawala yung kaliskis niya sa mata at makakita siya ulit. Amen? So God sends His representative for us to surrender to the Holy Spirit. Next, point number 5. Surrender the things that fills your life. Yan. Yung mga basura sa buhay mo, isurrender mo sa Panginoon. Ephesians 5:15-21. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Ano bang lifestyle meron ka? Lagi ka bang puyat? Mga kabataan, anong pinagkakapuyatan natin? Kaya po hindi ako nakapag-devotion kasi puyat ako kagabi. Nagpa-rank ako. Rank game. No? Mag-ingat kayo, sabi doon. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Aba, meron pala sa pananaw ng Panginoon matalino at mangmang. Yes. Yun po ang katotohanan, no? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Amen po ba? Yes, puno ng kasamaan. Anong ginagawa natin ngayon? Service for God. Worship. No? Meditating the Word of God. And this is for God, mga kapatid. At nais niya itong mangyari para sa atin. No? So, at meron pa tayong prayer and fasting. So, it's all a preparation, no, for battle. Nang sa gayon, hindi tayo maging talunan, kundi tayo patuloy na magtagumpay. No, at yun ang nais ng Panginoon. Sabi doon, mag-ingat kayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa akin. Sabi mo. Ha? Mag-ingat tayo, sabi doon, kung paano tayo namumuhay. Ano bang meron sa buhay na ito, kapatid? Ano bang meron sa buhay mo na umaagaw sa iyo sa Panginoon? No? You must surrender that. Huwag kayong maging hangal. Sakit ba? No? Huwag kang maging mangmang. Huwag kang maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Next verse. Huwag kayong maglalasing. No? Bukod sa alak na nakalalasing, marami pang bagay na nakalalasing. No? Babad ka sa telenovela, babad ka sa series sa Netflix, no time for God, babad ka sa mobile games, babad ka sa mga vloggers, babad ka sa pornography, babad ka sa mga bisyo. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Babad ka sa boyfriend mo, babad ka sa girlfriend mo. Am I talking to you right now, church? Babad ka sa idols mo. Anong sabi ng Panginoon? Sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. No? Yes. Pastor, masama bang mag-boyfriend? Ito, I will frankly say, mga kabataan, Kristiyano, paano malalaman kung pwede ka na mag-boyfriend? Kung handa ka ng usapan ay kasal, doon ka palang pwedeng mag-boyfriend at girlfriend. Date to marry. Don't date just the sake of dating. No. Hindi yan trial and error. Makipagrelasyon ka, makipag-date ka, kung handa ka na sa usapin ng kasal. Yan ang sasabihin ko sa iyo. And that is biblical.
Kung hindi ka pa handa sa usaping kasal, and you know in your heart you're not yet ready, huwag kang makipagrelasyon. Yes. Baka mas... Hindi. Holy Spirit, tinitake control ako eh. No? Bakit? God cares for you. He wants to protect you. He wants you to be pure. Yes. To not be equally yoked with unbelievers. Yes. Bluntly, I say it to you, mga kabataan. If you're not ready for marriage, don't have a relationship. Yes. Amen? Yan ang payo. Sapagkat sisirain lamang niya ng buhay mo. Sa halip, dapat tayong lahat ay mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Sabi doon, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. No? Yun ang unahin natin. Again, I'll say it again. In the beginning, God. Amen. Do you want to be a new creation? In the beginning, God. Amen? Hindi New Year's resolution, ha? Point number 6. Surrender to the warnings of the Holy Spirit. Revelation chapter 2, verse 7. This is the last verse. Sabi doon, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yes. Glory to God. Surrender sa warning ng Panginoon. Amen? So kaya, unti-unti tayo ngayon, mga kapatid, buusad, unti-unti tayo ngayon, kikilos sa pagkilos sa atin ng banal na Espiritu. Will never be the same in this 2024. And I believe that. That's one of my prayer. And I know that is also your prayer because iisang Espiritu meron tayo dito. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, I beseech you, I encourage each and every one of us to be filled with the Holy Spirit. Baka naguguluhan ka pa, Pastor, paano? Yan. Disiplina. Amen. Disiplina. Dahil hindi ka mananalo sa laban kung wala kang disiplina. No? And as assigned by God, as a pastor in the OCGM, I'll be more strict when it comes to discipline this 2024. Expect that from me. Amen. That's for the glory of God. Each family, I will be more strict about discipline, about the Word of God. I'll be more sensitive. I'll be intentional. Papakialaman ko lahat kayo. Okay lang ba? Yes. Praise the Lord. Amen. If you receive me as your pastor, as a shepherd, and Jesus is our great shepherd, no, surrender. Not to me, but to the Holy Spirit. Let us surrender to the Holy Spirit. This year is the year of the Lord. This year, the OCGM will upgrade. This year, each and every one of you shall be used by God through the Holy Spirit. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Thank you, Lord God. Praise you, Lord God. Music ministry, come forward. Hallelujah. Kapatid, it's between you and God right now. Sa ating mensahe, sa araw na ito,